22 years sa kilusan si Kenny Perez. Naging mataas yung posisyon niya sa NPA dito sa Surigao del Sur at Agusan del Sur. And ikukwento niya ang buhay niya mula pa nung bata pa siya dito sa Agusan del Sur, sa May Rosario. Okay, Kenny. Ako si Rolly O. Perez na nagpuyo sa Barangay Wasian, Rosario, Agusan del Sur. Tagalog. Kaya Tagalog. Tagalog, sir. Tagalog. Kaya. Nahirapan ako, sir. Sige lang. Lahat naman nagsabi mahirapan pero ano naman. Okay. Ako si Rolly O. Perez. Ang aking pamilya ay isang magsasaka at isang minero. Tapos lumaki ako na mahirap ang aming hanap buhay. Tapos ang akin namang ina ay nasa bahay lang. Ikwento mo nga yung Rosario nung 2000, nung lumalaki ka, nung kabataan mo pa. Ano ba yung Rosario? Ano ba yung minahan dyan? Ang bayan ng Rosario ay isang mayaman sa ginto. Mayroong small scale mine. Tapos mayroon ding mga plantasyon sa EPPI. Ano? Plantasyon ng palkata? Plantasyon ng palm oil. Palm oil. O sige, isa-isahin muna natin yung mining. So nung lumalaki ka, small scale mining. Small scale. Ano yung father mo? Abantero o ano? Minero, sir. Minero. Minero. Sige, ikwento mo yung buhay ng isang minero. Ang buhay ng isang minero, yung sa paglaki ko, puro mga mahirap ang hanap buhay. Kasi ang kita ng ama ko kuan lang. Paano ba kumikita ang minero? Di ba? Share, di ba? O sige, ikwento mo nga paano yung sharing, paano ang ganon-ganon ang minero? Na small scale. Ang small scale ay ang kita ng isang minero ay napakahirap kasi 70-30 ang sharing. Stock sharing, 70 ang sa management at saka 30 lang ang sa minero. Doon ang gramo talaga ng ginto is mayroong tag 700 per grams lang. Nung sa kabataan ko. Ang mababa pa noon, ngayon, ang mahal-mahal na, 2026. 2020. Tapos noon, magkano ang, kunyari yung father mo, nung pagkamulat mo, magkano ang kinikita niya sa isang araw, kikita lang ng 500 sa isang araw. Sa akin naman, dahil kasabay ako nagtulong sa aking ama. Ganon? Oo. Bata ka pa, kasabay ka na? Mga 6 years old. 6 years old? Yes, sir. Ang bata mo naman? Oo. Hindi pa man ako nakapag-aral dahil grade 1 is 7 years. Pag 6 years old, tutulong na ako sa aking ama. So anong trabaho mo? Yung cancer. Yung taga-igib ng tubig at saka taga-plus ng stock sa may bandasan. Tapos 6 years old, yes, sir. 6 years old.
Tapos pag kumita na kami, mga 3 araw, harvestin namin yung stock na aming kuan plus. Tapos kikita kami ng 2 gramo sa isang araw. Hindi nyo binuball mill. Hindi, sir. Ano siya? Ano? Yung Sa kuan. kwan. Bilingan. Sa ilog kayo. Yes, sir, sa ilog. Hmm. Tapos doon sa isang lugar, dahil kinikontrol ang area ng mga lost command. Tapos Sina Canela de Mora. yes, sir. Oo. O sige, kasi pinapakwento ko para maintindihan na kung ano yung ginalawan mo ng mundo nung bata ka eh. Tapos ang hirap kasi dahil ang aming kinikita na ginto may harang, may checkpoint doon sa Sinugang. Ang ginawa naman namin, tinago namin yung ginto. Pagtago ng ginto, may 1 gramo na nahuli sa amin. Sa akin. Balit man lang yung gramo. Yes, sir. Di ba tinatago nyo sa puwet, saan niya, di ba? Oo. Tapos, ano nangyari? Ang nangyari, sir, kinuha yung 1 gramo ng ginto ng mga Roscoman. Tapos ang isa hindi man nakuha. 1 na lang gramo sa amin papuntang bayan. Kikita kami ng 700. Yun lang, sir, sa dalawang araw. Tapos ang pagdating doon sa bahay namin, ang kinikita namin is 700. Tapos palit naman kami ng pagkain namin. Babalik naman kami sa isang pagkatapos ng araw. Pagpunta doon namin sa pagpunta namin doon sa mining site, mga ilang araw naka-harvest din kami. Nakaipon kami ng 3 gramo. Kasi yung unang kita namin is nahuli. Natutunan namin ang ginto na aming kinikita. Dalamunin namin doon sa tiyan. Lamunin namin doon. Nakalusot. Ganon. Ganun. Tapos itatain nyo na lang. Sir. Tapos kunin nyo ulit. Kunin ulit. Doon na sa bahay namin. Galing na. Natutunan naman namin dahil ang higpit talaga ng Roscoman. So yun. 99 pag edad ko ng 7 years, nag-aaral na ako. Ang akin na lang ama ang nandun sa bukid. Nagmina. Wala naman kaming lupa dahil na prinda. Tapos paglaki ko mga 2000 sa mga high school ako, doon ako nag-aral sa Bunawan. Askat ngayon. Mga first year at saka second year, nag-working student ako. Kasi hindi kakayanin ng magulang ko na makapag-aral ako. Nag-working student ako doon sa Bunawan. Tapos alam ko na may mga NPA doon. Sa Bunawan? Sa Bunawan, sir. Saan? Anong area ng Bunawan? San Chidoro, sir. At saka Bunawan, bro. Mayroong NPA. Pero hindi ko alam kung ano to. Basta
ang sabi ng kamag-aral ko, kasi ang kamag-aral ko, classmate ko, doon lumaki sa bukid. Mm. Nag-usap kami na mayroong NPA doon. Ang ang dami. Mm. Tapos pag-aral namin, mayroon talagang mga NPA na nag-organize doon sa barangay Bunawan Rock. Pero hindi namin high school ka na nun. yes sir. Hindi namin nakita dahil walang baril. Mm. Yung civilian lang nag-organize ng mga tao doon. Doon ako na first time na nakakita ng NPA. Pero walang nakita akong baril. Hanggang sa pag mga 1998, doon high school ako, nakahinto ako sa pag-aaral. Paghinto ko sa pag-aaral dahil wala nang ang tinitirhan ko, wala nang doon. Mm. Nag-transfer ako sa pag-aral doon sa Mount Carmel High School sa bayan namin sa Rosario. Mm. Doon sa bayan namin, may isang principal sa high school na doon ako nag-working. Pagkatapos, nakagraduate ako ng high school, mga 2000, graduate ako ng high school. Umuwi ako sa aming bayan, sa aming baryo. Doon ko na kita yung namang mga NPA doon sa aming baryo. Tinatawag ako. Hindi ko naman alam na NPA yun. Pero ang pagkalam ng kapitbahay ko, NPA daw yun. Hindi. Sumama ako doon sa dahil may ang trabaho nila is Gawaing masa. nagawaing masa. Doon mga ilang araw sila doon, mga 3 araw. Doon ko na sa aking sarili na bakit ganun? Iba naman ang sitwasyon. Ano ibig sabihin? Ang propaganda nila is ang hirap ng hanap buhay ng mga magsasaka, ang mga manggagawa, ang sahod mababa. Mm. Doon ko nalaman na bakit. Pero pagdating naman dahil sa amin naman na baryo, hindi lang ako ang kabataan na naorganisa. Maraming mga kabataan na naorganisa doon mga kamag-anak ko naging membro ng kabataan, organisasyon ng kabataan. Pag sa aking kabataan, hindi ko talaga alam kung ano to. Pero bakit ka pumayag na maorganisa ka na? Anong kuan mo? Interesado ka rin noon na? O Interesado ako sir sa kalagayan ng kalagayan ng mga kabataan. Dahil ang issue naman ang tuition fee mataas, tapos walang social services, ganon. Pagdating nakumbinsi ako na sumama, pero hindi doon ka dali.
sinubukan akong mag-organize ng mga kabataan, mga isang bulan, tapos masang courier, taghatid ng sulat. Anong sulat? Paano yan? Tagahatid ng sulat. Taghatid ng sulat ng kabilang baryo. Ganun ba yun? Sir. Dahil mayroon namang mga organized na kabataan doon sa ibang baryo. Ako, taghatid ng sulat doon. Sa iba namang bayan, taghatid naman ng sulat. Ganun. First time ko na naghatid ako ng sulat ng mga armado doon sa aming bukid. Doon ko nakita na armado talaga. Pero sa nakita ko, hindi naman sila mga mga mabuti naman. Mga isang gabi ako doon, isang araw at isang gabi. Pinakilala ko. Tapos yung commander nila tinuruan akong magpropaganda. Yung political officer nila tinuruan akong magpropaganda sa kalagayan ng magsasaka at saka kalagayan ng manggagawa. Habang tapos ng usapan namin, pinababa naman ako pagka kaumagahan. Doon naman sa pagbalik ko, mayroong isang tasking sa akin na tumulong ako sa mga magsasaka. Yun, operator ako ng turtle ng organisasyon. Ano yung turtle? Yung cancer, yung pangkuhan ng palayan, yung madbot sa palayan. Operator ako halos mga isang taon. Wala naman akong trabaho doon lang. Mga 2001 mayroong mga strike kasi ang mga bayan ng Agusan Sur organized na. Sumama kami doon sa Butuan, nag-strike. Yung ang issue, Peasant Week, Peasant Month, din ang issue, Human Rights Day. Doon sa ibang mga protesta, nakasali ako. Kasi ang kuha naman sa akin, yung mulat ako sa kalagayan ng Pilipinas at sa kalagayan ng kabataan. Tapos may program naman sa akin. Anong program na sa'yo? Ang program na sa akin is magsampa na sa armado. Mga isang taon ako sa kabataan, 2001, whole year 2001. Tapos pagka 2002, February, yun ang program sa akin na patungo ng bukid. February 2002, Abril, nandun ako sa full-time na ako sa NPA. At ginusto mo talaga yon? Talagang ano mo na yon? Ginusto ko, sir, dahil yun ang nakakumbinsi sa akin ng mga legal na organisasyon. Dahil na-expose ako sa gawaing masa doon sa mga magsasaka. Then
Pag doon ako sa magsasaka, yun naman ang mga kabataan kasi ang issue naman is sa mga magsasaka at sa kabataan, ang mga estudyante, Mm. doon ako na kumbinsi na tanggapin ang armadong pakikibaka. Pebrero 2002. So, elemento ka na una, siyempre. Yeah, elemento. Ano una mong gira? Mga unang bulan, March 2002, siyempre, pagbago ka lang, magpanumpa ka sa BHB. Mm. Bago hukom bayan, ano ang prinsipyo, ano talaga ang layunin ng BHB, may mga batas. Tapos tinuruan akong yung BOM, Batakang Orientasyong Militar. Mm. Kasi bago pa lang, tinuruan akong humawak ng armas, tinuruan akong magsarili na sa doon pa sa baba, mayroong ama, mayroong ina, mayroong kapatid Mm. na tumutulong. Pag dating sa bundok, tinuruan ako mag-independent. Ako na ang mag-asikaso sa aking mga damit. Mm. Wala namang ina na maglaba, hindi ako. Ang positive naman dahil tinuruan ako magiging independent sa aking sarili. Yun, mga 2002, mga 3 months ako dahil ina-assist ang aking pagkatao sa mga kasamahan namin sa armado. 3 buwan pa lang, nirecruit na ako pagka party member. Mm. Bilis ah. Bilis. Yes, 2002. 2002, mga Abril, mga May, nanumpa ako na magiging kasapi ng membro ng partido. Unang pagpanumpa ko, Mm. Abril 2002. Tapos pagka November 2002, na-promote ako. Unang paghawak ko ng responsibilidad, team leader. Tapos 2003, dineploy ako. Kinuha ako doon sa area ng Bislig. Kasi Bislig ang base namin. Mm. Nandun ako sa Front 14. Doon talaga ako nagsampa. Dineploy ako 2003 doon sa Front 19. Doon sa area ng Yangga. So dito ka unang napalaban, hindi pa? Hindi pa, sir. Hindi pa. Hindi pa. Nilipat ka lang muna. Nilipat ako. Yung sa Bislig, yung Greenfields ba yan? Yes, sir. Greenfield. Pag 2003, October, kasi team leader na ako. Ang gawain ng team leader, yun, nagtuturo, may apat na ako ng tauhan. Mm. Doon, pag nasanayan namin na sa isang team, dapat isa ang galaw. Mm. Kung ano ang sasabihin o command ng squad leader namin, yun ang aming susundin. Batay sa prinsipyo at batay sa yung batas. 2004, na-promote naman ako. Kinuha ako ng team leader
Tapos namembro ako ng committee sa seksyon sa Front 19. Tapos ang bilis ng pagka-promote ko dahil kinuha ako ng regional staff Mm. sa yung taga-training ng Bagong Sampa at saka Milisyang Bayan. Yun, 4 kami. 2010, 2004. Mm. Tapos, 1 taon ako nag-training Nang ng Bagong Sampa. Tinuruan ko yung mga Bagong Sampa at saka yung mga milisya ng bayan, 1 taon. Tapos, kinuha ako ng 2005 dito naman sa area ng Bislig at saka area ng Agusansor, Trinto hanggang sa San Franz. Yun. Mga unang encounter ko, 2005. sige.